Dito sa bantayog ng mga bayani, ang okasyon na tinulugan lang ng iba, makahulugan raw para kay Noynoy. Pero hindi raw tamang sabihing nakikiride lang siya sa mga ginawa ng kanyang mga magulang. Yung mga nagsasabi na matanong ko lang sila, kung mga kasing edad ko sila, noong panahon ng Marcelo, ano ba ginawa nila? Mata naman sa akin, ano ba ginagawa nila para masigurado yung karasan na hindi maulit? Makita kang sakdan, laya. Mabuhay ang ating mga martirang bayani! Sa mahigit 3 dekada mula nang idineklara ang martial law, ang selebrasyon ngayong araw na siguro ang pinakamaingay at pinakamadilaw. Sinasadya raw ng Liberal Party na itaon sa araw na ito ang pagdeklara ng kandidatura ng running mate niyang si Mar Rojas. Parehong kaaway daw ni Marcos at ng martial law ang mga tatay ni Noynoy at Mar. Taus-puso at buong pakumbaba ko pong tinatanggap ang maging katambal ni Noynoy Aquino. Ang announcement sa Club Filipino ginawa kung saan prenoklaman naman ang nanay ni Noynoy. Ang yellow t-shirts, laban sign, at pagkanta ng bayan ko, lahat yan trademark ni Tita Cory na ngayon ay hinihiram hindi lang ni Noynoy kundi ng buong Liberal Party. Kabahagi of course yung Cory Magic, pero kabahagi rin po yung kauhawan na nasa puso ng bawat Pilipino. Nagmukhang meeting de avance na ang pagtitipon. Meeting de avance na may konting twist. Napakanta na si Noynoy. Napaindak naman si Mar Rojas. Habang nagdarasal ang kanyang mga kasamahan, si Dato Sharif Sultan kay Mar at Noy napiling makijaming. Sa lahat ng mga tawan ko na nag-support, mas lalo ako. Dati nang hinahamon ng Malacanang si Noynoy na lumabas sa anino ng kanyang mga magulang. Ipinaglalaban ko, dangal ng bayan ko! Pero sa ngayon, ang original pa lang sa tambalang Noynoy at Mar ay ang jingle na kinompose para talaga sa kanila. Pagkat ako isang mabuting Pilipino. Ina Zara, The Evening News.